Nyo naman. Yan di ba? Sino ba naman ang hindi masasarapan sa ganda ng mga kaleidyon natin? Posibleng yung mga green na caterpillar. Naku po, eto na po yung nanginginain sa atin halaman, At grabe, ayan. Hello everyone! This is Sir Mr. Pini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, biglang nagbabago yung mood ng mukha ko, Kasi, eto na naman po tayo sa panahon na nagsisimula na yung pagpatak ng ulan. And dyan din po nagsisimula yung mga problema natin sa halaman. Tulad po ng kanina po pagpunta ko dito sa ating garden, nakita ko yung aking caladium walk. Parang katatapos lang ng piyestahan. Bakit katatapos lang ng piyestahan? Dahil yung mga dahon ko po pinagpiyestahan ng mga insekto, Yung mga dahon ng ating caladium. Naubod ng gaganda, makukulay. And ito nga yung panahon kung saan nagpapalaki ako kasi alam nyo naman, ang mga caladium, kapag natulog na yung bulb, ito yung panahon na sumusuloy sila o parang nagre-resurrect, At yan rin yung time na talagang pinaghahandaan ko yung pagpapalaki ng kanilang mga dahon para magandang tingnan sa ating garden. Ang nangyari po, inunahan na naman ako ng mga kaibigan natin, Actually, hindi ko kaibigan, parang kaaway. I don't know. Pero makikita nyo yan. At ano nga ba ang dapat gawin? Simple garden tips po para po puksain yung mga yan Malalaman niyo yan sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po ayan nandito tayo sa ating caladium walk. Nakita nyo naman madalas yung makita to background dun sa aking panimula. Nakikita nyo rin yung pag-iba-iba nung kanilang itsura kasi may times po na yan parang kalbo-kalbo, tapos pag ganitong panahon nagsusulpura yung dahon hanggang sa naging makulay na At isa to dun sa mga attraction ko dito sa ating garden yung aking mga caladium. Kanina po pag-ikot ko dito, ayan ako, makikita nyo dyan mamaya o pakita ko na siguro ng malapitan para yan ma-explain ko ng maayos yung nakita natin dito. Sige. So kung kailan naman gumaganda na yung ating mga halaman, minsan dyan tayo sinusubok ng panahon dahil kagagaling nga lang yan sa tag-init at natuyo yung mga dahon, natulog yung bulb, pero ngayon sumulpot, nakakapagpalaki na tayo ng dahon, tsaka naman tayo yan nakakaranas ng ganyan pero ako hindi na ako naninibago dahil laging ganyan yung cycle nung mga panahon at yung buhay din nung mga halaman natin. Ganyan po yung experience kaya nasasanay na ako dahil ilang taon na rin naman tayong nag-aalaga nito and alam na natin yung mga solusyon kapag dumarating yung mga ganyang problema. Ito po kita nyo, ito simot sarap talaga yung dahon nito sarap na sarap sila. Ang ganda pa naman ng kulay nung dahon yan, pulang pula kinain. And this one, tingnan nyo naman. Yan di ba? Sino ba naman ang hindi masasarapan sa ganda ng mga caladium natin? So kinain nyo ng ating mga insektong kaibigan dyan. Nasaan na kaya yung mga yan? Dito ko unang-una silang nakita Actually, ayan tingnan nyo. Grabe. Ayan pa. Yan, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. So, eto, tinitingnan ko kung meron yung ilalim, Usually kasi, dyan namin natatagpuan sa mga ilalim, ng mga dahon. Kaya lang, sila po kung umatake gabi. Yan, sa umaga, hindi mo makita, Pero minsan may nahuhuli kami na mga ganyan-ganyan, mga hayop or posibleng yung mga green na caterpillar. Minsan yan yung talagang malakas kumain meron pa ring ibang uri pero minsan hindi sila visible
At ito nga, ganyan yung cycle, no? Kapag halimbawang maganda na, kasi tingnan nyo, ito na yung time na pampapalaki natin ng mga dahon. Ang kita nyo, oh, isang kamay na yan. Pero umaabot yan minsan ng 6 hanggang 8 kamay ko, yung laki, no, nung ating mga kalidium. Pero today, inunahan na naman ako nung mga pinapalaki kong dahon, ano. So, ganyan sila. At sabi ko nga, ang hirap magpalaki ng dahon kapag meron kang kalaban talaga, no. At kailangan yung mga ganyan ay ating labanan. So, tingnan natin. Ito naman, parang ito, oh, spider mites naman ang tumira din eh. Tanyo, oh. So, wala eh. Hanap ako ng hanap eh. Sumasakit na yung ulo ko kahanap. Hindi ko pa rin makita. Anyways, may solusyon tayo dyan, ano. Ito yung mga simple garden tips lang, no. Yung ating gagawin. Magi-spray tayo, no. Ayan na, hinanda ko na yung ating gagamitin. Itong ating pang-spray, ayan. So, ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko, no, na panlaban sa mga hayop na yan, sa mga pesting yan, sa mga insektong yan, para labanan sila at para mapaganda yung ating garden, ano. Kasi kayo, kung meron din kayong ganyang problema sa bahay nyo, kahit hindi po kalidium, ano, kasi sabi ko nga po, itong panahon na to, yung parang napipisa sila, tapos iyan yung panahon kung kailan gumaganda na may halaman, yan din yung pagkakataon nila na makikita ng pagkain na magpapalaki sa kanila, no. Actually, ayaw man natin gawin kasi yung iba, yung caterpillar, di ba? Pag nakita nyo yan, anak yan ng butterfly. Ang mga butterfly ay importante sa ating nature kasi sila po yung nagiging pollinator, ano. Pero sabi ko nga, minsan nag-spray tayo ng mga pantaboy lang, mga ganyan, kapag hindi malala, no. Kasi meron akong ginagamit. For example, gumagamit ako ng Sebin. Yan, kapag hindi masyadong malala, ano, yan yung mga may chemical, ano. Pero usually, gumagamit din tayo ng pesticide, insecticide na gawa po dun sa mga organic materials, ano. Isa po yung ginagawa natin, yung oregano, no, pwede po yan. Tapos, maaari din po yung malaiba, yan, pwede rin po yan. O minsan gumagamit naman po tayo nung baking soda, no. Marami tayong ginagamit na alternatives na nandiyan po sa ating mga playlist, ano. Maaari nyo pong i-check sa aking mga video. Search lang po, gamitin nyo po yung Hermes Sunaco. Tapos kung halimbawa baking soda gusto nyo po, or kaya pesticide, insecticide, makikita nyo na po yan. Lalabas na lahat ng mga video ko yan, ano, sa search engine ng YouTube. Pero ngayon po, dahil sa tingin ko medyo malala ito, no, wag sanang ano, dalihin yung mga ganito natin, yung mga American Caladium natin, ano. At sabi ko nga, napakahirap ng ganyan, yung gusto mong mapaganda yung garden mo, tapos biglang merong aatake, no. Dahil pa namang magagandang nabumuong dahon ngayon. So ito mga papasulpot pa lang, ang ganda nitong isa na to, may white, no. At yung minsan yung ibang varieties, ang dami ko nadidevelop na ibang varieties, ano, dyan. And ngayon, simulan na natin. Pakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin dito at saka kung ano gagamitin ko ba. So ay magsimula na tayo, pero for safety purposes, kailangan handa natin yung mga gagamitin natin. Kung napansin nyo, naka long sleeve kasi medyo delikado to, no. Dahil sabi ko nga, malala na po yung ating problema dito kasi ang daming dahon na. Kung isang plants lang yung kinainan, yan, mild pa lang yan para sa akin. Nakadepende rin po kasi dun sa kagrabihan nung ating pinagdadaanan, ano. So ang gagamitin na natin dyan is Simbus, no. Ito po, yan, nandito sa ating balutan. Maya, makikita nyo yan. Pero for the meantime, ikabit muna tayo ng gloves. Siyempre, kailangan yung gloves, no. Kapag halimbawang magtitimpla tayo, no. So ayan, nakabit na. Tapos gamit tayo ng face mask, no, para
Safe tayo. Ayan. So, kung meron din kayong pang ano sa mata nyo, ayan, pinapawisan na ako. Kasi yun yung mahirap, ano, kapag halimbawang pinapawisan ka, tapos ginaganon mo yung mga damit mo, ang hirap, ano. Kaya, pero limited lang naman yung kilos natin. At ngayon, pakita ko na sa inyo yung pagtitimpla. So, ayan na, hinanda ko na yung ating sprayer. Yun yung ginagamit ko. Ito, meron tong nakalagay dito, no? 8 liters, no? 8 liters. So, probably 2 galon, no? Ito. Tapos, ayan yung aking gagamitin yung Simbus, no? Actually, pwedeng gumamit kayo ng 7, pero ito kasi kapag halimbawang medyo malala na yung sitwasyon or talamak na yung mga kumakain sa atin para mapuksa kaagad sila. So, ang ginagamit ko nito, kalahati lang po ng takip. Ayan, kalahati ng takip. Pero ngayon, ang gagamitin natin, isang takip na, no, sa 8 litro. Mas matapang. No? So, yan. Lagay na natin yan. At, ayan, lalagay natin yan. Yan po. Tapos, yan. Tapan muna natin to, ha. And, ayan. Maaamoy nyo talaga yung, ano, yung ibang klaseng amoy, ano. Kapag halimbawang hindi kayo naka-face mask. Kaya, importante naka-face mask kayo dapat. So, yan, tatakpan na natin, tapos i-shake natin to, no? Yan, i-shake natin yan. Yan. Yung Simbus nga pala, ito, nabibili to sa mga garden shop, no? Sa mga agricultural supplies, nabibili yan, ano? At ito, ginagamit minsan sa, pwede sa mga crops, no? Like, for example, rice, corn. Yan, sa cotton, sa tobacco, sa mangga, yan, ginagamit yan pag nagbobomba sa mga gulay, no? Ginagamit din po yan, ano? At ito nga, napaka-effective nito kapag halimbawang ini-spray ko sa aking mga halaman, ano? So, dito sa caladium natin, yan yung gagawin natin. So, alugin lang natin yan. Yan, maya-maya yan, ano na yan, hahalo, ano? At spray na natin to. Samahan nyo ako mag-spray. So ayan, mag-spray na tayo, no? Naku po, eto na po yung nanginginain sa atin halaman, ano.
At grabe, ayan. Naku po, ayan, makikita nyo yan. Naku po, ano ba yan? Yan po yung nanginain tuwing hapon siya talaga. Yan, lumalabas ano. At kita nyo naman, grabe. Ay! So ayan mga ka-MDP, nakakapagod, basta-basta tayo ng pawis ano. Pero worth it naman yan kapag halimbawang nagtagumpay tayo na mapuksa yung ating mga kalaban dyan ano, sa ating garden. Kaysa maunahan pa tayo ng iba doon sa magagandang dahon, mauna na po tayo no, na supirin sila. Paalala lang po, kapag nag-spray po kayo nito every 15 days ano, okay na po yan. Once a month or every 15 days, pwede na po kayo umulit kung nakalipas na po yung panahon na yan ano. Pero kung sa tingin nyo po wala na at namatay na yung mga yung kalaban nyo, wag na kayo mag-spray, no need na pong ulitin ano. Pero kung halimbawang nandyan pa rin, ulitin nyo po ano. Obserbahan nyo after 2 weeks at nakita nyo na meron pa rin, umulit na po kayo no, doon sa pangatlong linggo pwede na po siyang yan, sprayan uli. And ano pa ba, sa hapon yan yung karaniwang ginagawa ko, yung pag-i-spray papuntang gabi, kasi sa gabi umaatake yung mga yan ano, para fresh na fresh pa. At the same time, kapag halimbawang sumikat na yung araw, tuyo na po ano. Pag halimbawang hapon paggabi, magkakaroon na siya ng time para matuyo ano. At kasi minsan mayroong mga sensitive na plants na kapag halimbawa natapatan ng araw tapos bagong spray, naluluto, nasusunog ano. Yan yung ating kamalian minsan. Kahit anong oras nag-spray tayo no. Pero pag ganyang hapon po, save kayo yan papunta sa hapon. So ayan, thank you so much. At nakatapos na rin tayo. Salamat po sa lahat ng nag-watch ngayong araw na ito. Thank you rin po sa mga lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. And I hope naging useful sa inyo itong garden tips natin na ito. At pwede nyo pong i-share yung ating video no, sa iba naman. Salamat ng maraming sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na bet nyo po yung usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!